isang ama at haligi ng tahanan. Handa nitong gawin ang lahat ng maisip niyang paraan para maprotektahan ang binuo niyang pamilya. Siyang sandigan ng lahat sa tuwing pag-ibana ang bawat dingding ng tahanan. Ikaw, kabarangay, paano ka ba pinoprotektahan ng padre di pamilya ninyo? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rodel, 35 years old, isang call center agent for more than 10 years. Dito ko na rin nakilala ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, si Jem. Kaedad ko lang siya, bagong agent siya at napunta sa aming team. Doon kami nagkapalagayan ng loob. Palagi kaming nagkakasama na naging dahilan para mahulog kami sa isa't isa. Hindi naman mahirap ma-in love sa isang katulad ni Jem. Mabait ito at maalaga. Bonus na rin na maganda siya at balingkinitan. Naging bukas na libro kami sa isa't isa at nalaman kong isa siyang single mom sa 2 batang lalaki. 2 years na siyang hiwalay sa kanyang naging asawa na si Henry, 55 years old. Dati raw niyang teacher noong college si Henry noong nagkakilala sila at naging sila after makagraduate. Mahigit 10 taon din silang nagsama bago tinapos ni Henry ang relasyon nila. Hindi naman nagloko si Henry. Sadyang may mga relasyon lang na kailangang tapusin bago tuluyang masira pa. Saka kung hindi naman sila natapos ay hindi naman kami makakapagsimula ni Jem. Yun nga siguro ang plano ng Diyos. Nung naging kami ni Jem ay unti-unti ay pinakilala niya ako sa 2 anak niya at nung una ay pinakilala ako bilang kaibigan. Nakibanda ko sa kanila tulad ng isang kaibigan. Dahan-dahan lang syempre hanggang sa masanay na sila sa presensya ko. Inaral ko talaga kung paano pakisamahan ang mga bata at nakuha ko na ang tamang timpla. Isang araw pinakilala na ako bilang stepfather nila. Hindi namin sila nakitaan ng pagrebelde. Naiyak nga ako nung niyakap nila ako at sinabing masaya sila para sa amin ng mama nila, Papa Dudut. Ang saya ng araw na to. Kanina mo pa sinasabi yan. Oo na. Alam kong masaya na para sa iyo tong araw na to. Sorry kung paulit-ulit ako ha. Hindi ko lang talaga in-expect na magiging ganito kasaya ang araw na to. Akala ko simpleng banding lang ang magaganap sa amin ng mga anak mo. Hindi mo inakala na ipapakilala na kita sa mga anak ko bilang boyfriend ko? Hindi talaga. Pero alam mo, ang tagal ko nang hinihintay na ipakilala mo ako sa kanila bilang boyfriend mo. Kaya lang syempre, hindi naman kita pwedeng pilitin na gawin yun dahil mahirap makakuha ng tiyempo. Ako rin naman, dati pa kita gustong ipakilala. Lalo na nung nakita ko kung gaano kayo nag-e-enjoy habang nagvi-video games. Ang saya niyong tingnan para kayong mag-aama. Ang dali lang naman kasing pakisamahan ng mga anak mo. Ang babait. Jem. Ano yon? Bala ko mag-vacation leave next month. May nakita kasi akong amusement park sa Pampanga. Bala kong dalhin doon yung mga bata kung papayag ka. Wow! Sa ilang taon nating magkatrabaho, ngayon ka lang nagkaroon ng balak na mag-vacation leave ha? Parang mag-e-enjoy kasi yung mga bata doon. May mga napanood akong vlog tungkol doon. Saka educational din yung amusement park na yon. Pwede yun sa mga anak mo. Mag-e-enjoy na sila, may matututunan pa. Lakas makapromote ah. Tunog vlogger ka na. Kasalanan ng mga anak mo. Sila nang inganyo sa akin na manood ng vlogs. Na-enjoy ko na tuloy. Kaya nga eh. Dati kape at libro lang ang hobby mo. Ngayon panonood na rin ng vlogs. Hindi lang vlogs ha, pati horror movies. Dati nakakornihan ka sa horror movies. Ang hirap mo sindakin pag nanonood tayong dalawa. Pero ngayon kapag nanonood tayo kasama ng mga anak ko, ang bilis mong sumigaw at maghulat. Huwag mong sasabihin to sa mga anak mo ha. Pero scripted lang yung pagsigaw at gulat ko. Nabasa ko kasi na nakakadagdag yun na excitement para sa mga kasamahan mong batang nanonood. Makukurious sila kung bakit ganun ang reaksyon ng isang adult
mas magfo-focus tuloy sila sa pinapanood nila. Talagang inaral mo kung paano makisama sa mga bata, no? Oo naman, kailangan. Hindi lang naman ikaw makakasama ko, pati na rin sila. Dapat komportable sila sa akin at tanggap nila ako. Medyo people pleaser ang tunog pero yun ang habol ko eh. Yung magustuhan nila ako. Rodel, Ano yun? naisip ko lang, paano kaya kung… Teka, wag na lang pala. Nakakahiya. Uy, ito naman ang bitin pa. Ano ba kasi yun? Naisip ko lang. Gusto mo bang dito na lang tumira sa bahay? Tumira dito sa bahay nyo? As in, magsama tayo? Live-in, ganon? Ayaw mo ba? Promise hindi kita sisingilin sa renta. Teka, sigurado ka ba? Hindi ba mabibigla mga bata? Okay lang kaya sa kanila? Paano ba ang adjustment nila? Ano kaya ang pwede kong gawin para maging pulido ang mga unang linggo stay ko dito? Teka, kailangan ko to i-search sa internet para… Huwag kang mag-overthink. Sapat nang maging ikaw. Ikaw. Gets mo? Kasi dun ka namin minahal eh. Mahal na rin ako ng mga anak mo. Sa tingin ko naman, oo. Papa Dudut, napangiti ako sa huling sinabi ni Jem. Mahal na rin ako ng mga anak niya. Alam kong OA para sa iba pero napalundag talaga ako at napatili na akala mo ay dalagang kinikiliti. Napakasaya noon. Pinigilan nga ako ni Jem dahil baka marinig ako ng mga anak niya at magulat sila. Natatawa na lamang si Jem na pinapakalma ang OA na saya na nafe-feel ko noon. Wala akong pakialam kung hindi na ako nagtunog macho o maton noong time na yon. Basta masaya ako at walang makakapigil sa akin para ipakita at maramdaman yon. Pinag-usapan namin saglit kung paano ang gagawin sa paglipat ko at kung kailan namin yon sasabihin sa mga bata. Priority namin syempre ang mga bata. Kahit sabihing tanggap nila ako pero kailangan pa rin naming magdahan-dahan dahil baka mabigla sila sa bilis ng mga pangyayari. Sa huli na pag-usapan na paunti-unti ang paglipat ko sa bahay ni na Jem. Isang beses sa isang linggo kung mag-sleep over ako roon para masanay na sila sa presensya ko. Hanggang sa mga sumunod, naging 2 hanggang naging 3 at nag-iiwan na rin ako ng mga maliliit na gamit ko roon. Doon nga napansin na nila na madalas na ako doon na natutulog. Kaya nagtanong na rin sila. Naging honest naman kami sa pagsagot. Ang sinabi ang plano naming mag-live-in na. Natuwa sila at hindi man lang nakitaan na nabigla sila. Mukhang inaasahan na nila na magsasama kami ng nanay nila. Naiyak pa nga ako dahil sinabi nilang masaya sila na doon ako titira. Dahil meron nang magbabantay sa kanilang mag-iina. Yun naman talaga ang bala ko. Ang bantayan at protektahan silang mag-iina. Papa Dudut. Sigurado ka bang nakuha mo na lahat ng gamit mo? Wala nang naiwan dun sa dati mong apartment? Yung kalendaryo na lang pero hayaan mo na. Patapos na rin naman ang taon. Regalo ko na lang yung sa landlady ko. Baka ma-miss ka ng landlady mo. Wala na siyang inaabutan ng sabaw ng tinola tuwing Sabado. Sabi ko naman sa kanya, ipa-deliver na lang niya kapag may sobra siya. Umuo naman. Kaya tuwing Sabado, may sabaw tayo. Pagandaan nyo ng mga bata. Puro ka talaga kalokohan. Tulungan mo na lang ako mamaya sa pagpapalit ng kubrekama natin ha. Maglalaba rin pala tayo bukas. Wala manunod kami ng sini ng mga bata bukas. Ay bakit di ko alam yan? Bakit hindi ako kasama? May sarili kayong GC no, tapos hindi ako kasali. Sa atin lang to Pero kasi KJ ka raw kasama kaya ako lang in-invite sa sine. Ah, ganun no? Uy, ano ba? Sige, akala mo. Oo, Wala ka ng hangin kakatawa ngayon. Alam mo dyan ang kainaan ko Ayun. Jem, Henry? Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? masama bang dumalaw sa mag-iina ko? Hindi naman. Kaya lang sana nagpasabi ka. Rodel, siya pala si Henry. Tatay ng mga anak ko. Henry si Rodel. Boyfriend ko. Finally, nagkakilala na rin tayo. Lagi kang nakukwento ng mga anak ko. Sana naman maganda ang kwento nila tungkol sa akin.
Maayos ka naman daw, sabi nila. Gusto ko lang makita kung totoo. Bakit ka ba nandito, Henry? Wala naman dito yung mga bata ah. Nag-sleepover sila sa bahay ng lola nila. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Sinadya ko talagang pumunta rito para makilala ko tong bagong boyfriend mo. Curious lang ako. Sa susunod, magsabi ka kung dadaan ka ha. Hindi yung nang bibigla ka. Bakit kailangang magsabi pa ako? Bakit kailangan ko magpaalam pag dadalaw ako? Ako ang bumili ng bahay na to. Bahay na binigay mo na sa amin ng mga anak mo mula nung iniwan mo kami. Mukhang hanggang ngayon, hindi mo pa ako napapatawad sa pag-iwan ko sa inyo ah. Ginawa mo pa talagang biro yon? Lagot, Rodel. Mukhang hindi pa nakaka-move on ang ex-missus ko sa akin. Baka mabilis lang tong maagaw pabalik. Naka-move on na ako sa'yo dati pa. Huwag kang ang feeling. Kung wala kang ibang magandang sasabihin, mas mabuti pa umalis ka na lang. Sa susunod ka na dumalaw kapag nandito yung mga bata. Kapag wala sila rito, hindi ka welcome. Pero… Alam ko na yung sasabihin mo. Ipapamukha mo na ikaw ang bumili ng bahay na to. Pero ikaw din ang nagdesisyon na umalis dito. Kaya gets mo na rin naman siguro ang punto ko, no? Jem, sa tingin ko ayos lang naman kung padaan-daan dito si Henry. Hindi okay yon. Nakatira ka na rito sa bahay at kailangan niyang irespeto rin yon. Hanep, ako ang magpapakita ng respeto sa boyfriend mo na tumira sa bahay na binili ko. Pero sige, bilang nanay ng mga anak ko, pagbibigyan ko ang gusto mo. Rodel, hindi pa to ang huli nating pagkikita. Hindi ko alam kung napansin ni Jem pero ang talim ng tingin sa akin ni Henry nang magpaalam ito para umalis. Nakaramdam na ako ng kaba una pa lang na tumapak siya sa bahay. Hindi pa man din siya nagsasalita pero parang narinig kong hindi niya ako gusto. Parang sinukat niya ang pagkatao ko sa pagtitig niya sa akin. Lalo na nung tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ako nakagalaw noon, nahirapan nga rin akong sumagot lalo't nagkainitan na silang dalawa ni Jem. Mukhang hindi pa rin settled ang issue nilang dalawa. Naiintindihan ko naman hindi madaling maiwan lalo't gusto ng isa ang buo ang pamilya. Pagkalis nga ni Henry, naglakas na ako ng loob na itanong kay Jem ang kabuuan ng kanilang relasyon. Doon ko na nalaman ang katotohanan. Hindi kasi ako nag-usisa masyado noon. Pero alam kong kailangan ko na yung gawin lalo't parte na rin ako ng buhay nila. Iniwan ng walang dahilan ni Henry si Jem. Pero bago pa man niya iwan si Jem ay nakaramdam na raw si Jem ng panlalamig at pag-iwas mula kay Henry. Sinubukang imbestigahan ni Jem kung bakit ganon si Henry sa kanya. Inakala niyang meron itong iba. Pero wala naman. Nabubuksan pa ron ni Jem ang lahat ng social media accounts ni Henry at nakakausap din ang mga katrabaho at kaibigan nito. Pero walang nahagilap si Jem. Hanggang isang araw pag uwi ni Henry, kinausap nito si Jem para maghiwalay na sila. Hindi na pinaglaban pa ni Jem kahit gusto niyang maliwanagan kung bakit isang araw ay ayaw na lang ni Henry. Sa pagdaan ng mga buwan at taon, inobserbahan ni Jem si Henry para malaman sa huling pagkakataon kung bakit ito nang iwan. Kung meron ba talagang ibang babae. Pero wala. Hanggang ngayon ay single si Henry. Hanggang ngayon, hindi alam ni Jem kung bakit siya nito iniwanan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nung sinabi ni Jem na naka-move on na ito kay Henry, pinaniwalaan ko yon. Ramdam ko naman na mahal niya ako at sa akin na siya nagpaplano ng buhay niya. Sa akin na siya nakakaramdam ng selos. Bilang isang lalaking very sensitive pagdating sa pangangailangan at emosyon ng isang babae, masasabi kong naibibigay ko ang lahat sa kanya at nararamdaman kong sapat na yon para kay Jem. At lalo ko pang ginagalingan araw-araw para ipakita sa kanya na karapat dapat ako sa kanya at sa mga anak niya. Sa mga anak niyang napamahal na rin ako kahit sa maiksing panahon pa lamang ng pagkakakilala sa kanila. Kay Henry naman ay sinusubukan ko pa rin siyang kilalanin at tansyahin
at madalas na itong nagpupunta sa bahay. Tinutuon naman niya ang pangako kay Jem na magsasabi ito bago pumunta sa bahay. Hindi na siya nang bibigla at saka dumadalaw lamang ito sa bahay kapag andun ang mga bata. Nakakatuwang ang makita si Henry na nakakabanding ang mga anak niya. Bigla ko naalala ang tatay ko. Hindi ko kasi na-experience ang ganon. Kung masaya ako na merong mga katulad ni Henry na kayang maging present sa mga anak niya. At pangako ko balang araw kapag nabiyayaan kami ni Jem na mga anak ay magiging present din ako. At sisiguraduhin kong maibibigay ko lahat ng kailangan nila hanggang makayanan na nilang bumukod sa amin. Isang gabi maulan, nakaharap namin muli si Henry. Hindi pa ito makauwi kaagad dahil wala itong mabook na sasakyan. Kaya nakausap pa namin siya sa kusina habang nagkakape, Papa Dudut. Tatlong oras nang tuloy-tuloy ang ulan ha. Hihinto pa kaya to? Kung bakit naman kasi ngayon mo pa naisip na hindi dalhin yung sasakyan mo? Eh di sana nakauwi ka na kanina pa. Talagang gusto mo na akong umalis no? Eh kasi napupuyat kami ni Rodel kakahintay na makaalis ka. Pasensya ka na Rodel kung napupuyat ka ha. Mukhang mahina ka pala sa puyatan. Bakit ganyan ang tawa mo? Parang tawa ng babae. Pati tawa ng boyfriend ko, pupunahin mo? Sumugod ka na kaya sa ulan para makaalis ka na rito. Kung ano-ano na lang napapansin mo eh. Aba, masama bang tanungin kung bakit ganun ang tawa niya? Eh sana bigla ako. Hindi naman ako sanay sa lalaking may tawang pambabae. Hindi ka ba talaga titigil? Tama naman si Henry, Jem. Taong babae talaga ako. Yun na rin madalas sinasabi ng mga kaklase ko noon. Oh, kita mo na. Rodel, pigilan mo yan sa susunod. Kasi baka mapagkamalan nilang bakla ang magiging stepfather ng mga anak ko. Napipigilan ko naman minsan. Pasensya na ha. Ganito lang talagang tawa ko kapag masyado ako na-excite. Munti ka na akong magduda sa'yo eh. Parang ikaw ang magiging ilaw ng tahanan imbis na si Jem. Siguro naman kaya mo na sugurin tong ulan, no? Lakarin mo na ngayon. Umalis ka na. Oo, pwede namang dito ka na lang din matulog, Henry. Kasya ka naman sa sofa. Bukas ka na lang na umaga umalis. Delikado na rin kasi sa daan. Rodel! Salamat sa offer, Rodel. Pero si Jem pa rin ang masusunod. Uuwi pa rin ako. Baka bangungutin lang ako rito dahil sa sama ng loob nitong ex-misis ko sa akin. Ikaw ang bahala. Ay Rodel, baka pwede ikaw na lang magsundo sa mga bata bukas pagkatapos nila sa klase. Bigla ko naalala kailangan ko palang samahan si nanay sa check-up niya. Bukas na pala yun ng hapon. Sige, walang problema. Libre ko na lang din sila na ice cream bukas bago kami dumiretso dito sa bahay. Matutuwa mga ngayon. Ice cream? Anong akala mo sa mga anak ko? Dalaginding? Wala naman sa kasarian ng pagkain ng ice cream. Nung bata pa lang ako, yun ang paborito kong kainin pag uwian. Nakakawala ng pagod yun dahil doon sa tamis at gatas. Kaya naman pala ang lamya mo. Naiintindihan ko na. Wala ka bang tatay? Henry, sobra ka na ha? Below the belt na yung mga sinasabi mo. Nagtatanong lang ako. Ano bang masama kung alamin ko kung mayroong nagpalaking tatay dito kay Rodel? Wala. Wala akong nakilalang tatay. Pero maayos naman akong pinalaki ng nanay ko. Tama yon. Ang nanay niya na nagturo sa kanya kung paano tumrato ng tama ng kapwa. Lalo na sa mga magagaspangan dilang katulad mo. Papadudot nagpatuloy sa pagtatalo sina Jem at Henry. Samantalang ako ay hindi ko alam ang gagawin. Ni hindi ako makatingin isa man sa kanila lalo na kay Henry. Tama naman siya. Malamya ako at hindi ko nakilala ang tatay ko. Walang nagturo sa akin kung paanong maging matikas, maskulado at matatag. Pero mabait ako at mapagmahal. Nakuha ko yon sa nanay ko at kalmado at nurturing din ang aking ina. Very expressive at gentle. Lahat ng mga yon ay nagustuhan sa akin ni Jem na mga namana ko sa nanay ko. Kaya nga mabilis ko siyang napaibig
Yun nga rin daw ang nagustuhan niya, lalo para sa mga anak niya. Pero pagdating kay Henry, kulang yon. Mali yun. Hindi ko naman may paliwanag kay Henry na hindi ko kayang abutin ang mga ine-expect nito para sa akin. Gusto ko lang maging ako. Baka naman pwede na yon. Pinagdasal ko na matapos na ang pag-ulan. Hindi ko na rin kaya pa ang makaharap si Henry. Mas lalo lang akong nanliliit sa tuwing nakikita ko siya. Lagi akong takot, laging nanginginig kapag naririnig ko ang boses niya. Sa totoo lang ay bihira ang mga kaibigan kong lalaki na very masculine tulad ni Henry. Karamihan, mga babae ang nakakasalamuha ko. Sa kanila kasi ako nakakakuha ng pag-unawa at mas naiintindihan ko sila. Hindi ako na-intimidate sa kanila. Kaya bagong experience talaga itong kay Henry para sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako matatakot sa kanya at lagi naman akong pinagtatanggol ni Jem sa kanya. Kaya lang minsan ay nakakahiya na lalo't hindi naman daw yon ginagawa ng babae. Dapat ako ang nagpoprotekta sa kanya tulad ng pinangako ko. Pero bakit baliktad ang mga nangyayari, Papa Dudut? Kainis talaga yung Henry na yan. Awat na po. Nakaalis naman na siya. Kumalma ka na. Paano kung kakalma, Aber? Nakita mo naman kung paano kanya dautin kanina. Ayos lang yun. Kaya kumalma ka na sabi. Hindi ayos yun, Rodel. Binabastos ka na niya sa harapan ko eh. Hindi mo ba nahahalata? Gusto lang niya ako makilala. Huwag natin masamain yun. Hindi dapat ganun ang paraan. Masyado siyang mayabang. Kala mo kung sinong mabuting tao. Hayaan mo na nga. Ako nga hindi naman masyadong naapektuhan. Bakit ka ba ganyan? Bakit masyado kang mabait? Nakakainis ka na ah. Pinipili ko lang talaga ang laban ko. Kung nakipagsabayan ako kay Henry kanina, baka mas lalong magkagulo. Saka baka mamaya, hindi na yung dumalaw dito sa bahay. Kawawa naman yung mga bata. Kainis ka. Bakit? Bakit ba masyado kang mabait? Nakakainis. Hindi naman sa bait yun. Sinusubukan ko lang intindihin yung side ni Henry. Buti ka pa sinusubukan mo siyang intindihin. Eh siya, wala. Ang talim ng dila. Hindi man lang naisip kung nakakasakit na ba siya sa mga pinagsasasabi niya. Buti pa camera apps may filter. Yung bunganga niya, wala. Magkakaiba naman kasi ang mga tao. Baka talagang ganun lang siya. Pero mukha naman siya mabuting ama. Pero mabuting asawa? Hindi ba siya naging mabuting asawa sa'yo? Hindi. Hindi niya nabigay yung mga kailangan ko. Ni minsan hindi niya ako sinabihan na maganda ko o kaya mahal na mahal niya ako. Walang lambing. Ni minsan hindi niya ako pinost sa Facebook niya. Ni hawakan yung kamay ko kapag naglalakad kami o nasa date ayaw niyang gawin. Nahihiya raw siya dahil maraming nakatingin. Ang cold niya sa akin palagi. Pag nandyan yung mga kaibigan niya halos hindi niya ako pansinin. Sinabi mo ba yan sa kanya? Lagi nga naming napag-aawayan. Bakit daw hindi ako makontento na good provider and good protector siya sa aming mag-iina? Hindi niya maintindihan na bilang babae, gusto ko rin na nilalambing. Gusto ko rin na nasasabihan na maganda ako at mahal na mahal ako. Hindi ko kailangan ng lalaking laging maskulado at matapang. Words of affirmation and physical touch ang love languages ko. Yun naman ang sinasabi ko pero hindi siya nakikinig. Siya pa rin dapat ang masusunod kung paano ako mahalin. Tama ba yun? Ay, kaya siguro laking ginhawa na rin na iniwan niya ako. Kasi alam ko na hindi ko siya kayang iwan nun kahit na alam kong hindi ako masaya sa kanya. Sana naman makamove on ka na sa kanya ha. Ayoko maging rebound. Hindi ka rebound. Mahal na mahal kita. Kasi ikaw, nakikinig ka sa akin. Alam mo kung paano ko gustong mahalin. Ang lambing mo, ang gentle mo sa akin. Walang araw na hindi mo pinaramdam sa akin kung gaano ako kaganda at kung gaano ka kaswerte sa akin. Swerte naman talaga ako sa'yo. Hanggang ngayon nagtataka pa rin ako kung bakit akong pinili mo. Yan nga ang baguhin mo sa sarili mo, Rodel. Taasan mo naman ang tingin mo sa sarili mo. Kaya ka binubuli ni Henry madalas kasi alam niyang kayang-kaya kanyang tiklupin. Sa totoo naman. Pero
ang tawa mo ha. Panatilihin mo yan. Huwag mong baguhin. Masaya akong naririnig yan. Huwag kang maniniwala kay Henry. Masarap sa tenga yung tawa na yan. Para akong nanlambot sa mga sinabi ni Jem, Papa Dudut. Akala ko ay wala na akong ginagawang tama. Pero meron pa rin pala. Sinabi niya yon sa akin at pinaramdam niyang ayos lang na maging ako. Mas lalo ko tuloy siyang minahal dahil doon. Niyakap ko siya at nagpasalamat. Pinangako na araw-araw walang palya. Sasabihin ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Araw-araw may lambing, araw-araw siyang maganda para sa akin. Hindi ko ikakahiya na hawakan ang mga kamay niya at halikan siya sa harapan ng maraming tao. Kung yon ang paraan para maramdaman niyang minamahal siya. Yon ang tama para sa kanya at hindi ko yon ipagkakait sa kanya. Napakaswerte ko na simpleng babae lamang si Jem, madaling pasayahin at madaling makontento sa mga simpleng bagay. Kaya nga minsan hindi ako pwedeng sisihin kung naiisip ko kung karapat-dapat ba ako sa pagmamahal niya. Niyakap ko siya ng mahigpit nang maramdaman kong nag-uumapaw na naman ang ligaya sa puso ko at humahalo yon sa insecurity ko. Pero nang tumitig ako sa mga mata niya, nawala ang insecurities ko. Puro na lamang pag-ibig. Mahal na mahal ko si Jem. Sila na mga bata. Aayusin ko kung paano maging tamang lalaki para sa kanila. Hindi man ako nauna sa buhay nila pero sisiguraduhin kong hindi ako ang mag-aabandona sa kanila. Malamyaman ako sa paningin ng padre de pamilya nila pero papatunayan kong hindi ako basta-basta magigiba kahit ano pa ang tingin ng iba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa pagdaan ng mga araw, pinatunayan ko kina Jem at sa mga bata na karapat dapat ako sa kanila. Nakita ko kung paanong nag-bloom si Jem sa piling ko at kung paanong naging magalang at mabuti ang mga bata. Totoo nga ang sinasabi nila, ang tao tulad ng halaman kapag binahal at nadiligan ng tama ay uusbong at titibay ito. Ganon ang nangyari sa pamilya ko. Oo, sariling pamilya ko na ang tingin ko kina Jem at sa mga bata. Kung pwede lang natawagin akong papa o tatay ng mga bata ay gugustuhin ko. Kaya lang syempre bilang respeto kay Henry, dapat isa lang akong stepfather. Tito o kuya lang dapat ang itawag sa akin. Hindi na pwedeng lumagpas pa sa tatay o papa. Kontento naman ako doon kasi kahit hindi nila ako tinatawag na papa o tatay, pero pinaparamdam nila sa akin na parang ama nila ako. Sa akin sila nagsasabi ng mga nararamdaman nila. Komportable silang nagsishare sa akin ng mga sekretong hindi nila magawang sabihin isa man kina Jem at Henry. At sa part ko ay nakaka-proud yun ha. Kasi ang sarap sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan ka ng mga bata. Yung feeling nila sa safe sila sa akin. Yun naman ang gusto kong iparamdam sa kanila palagi. Ang maramdaman nilang safe sila habang kasama ko. Ayos na sana ang lahat. Maganda ang dynamics namin sa bahay pero biglang nagbago ang lahat nagbabago ang lahat kapag dumarating o biglang sumusulpot si Henry nang walang pasabi. Hindi nito sinusunod ang pinangako nito kay Jem na magsasabi muna bago dumalaw. At ginagawa niyang madalas kapag wala sina Jem at mga bata sa bahay. Mukhang ako talaga ang pinupuntirya niyang dalawin. Papa Dudut. Henry, napadalaw ka. Wala si na Jem ah. Wala rin ang mga bata. Hindi ka ba nasabihan? Nasabihan naman. Alam kong nasa bahay sila ng lola nila. Ang ganda ng apron mo ah.
bulaklakin. Salamat. Regalo to sa akin ni Jem nung mansari namin. May kailangan ka ba kaya ka nandito? Parang, Gusto mo ba ng hot chocolate? Brownies. Meron ako mga binake na pastries. Nasa ref. Dapat baon ng mga bata yun bukas eh. Pero pwede ka naman tumikim kahit isa. hot chocolate? Brownies? Sa akin? Rodel naman. Yun lang kasi yung nagawa ko eh. Hindi pa ako nakakapag-grocery. Bukas pa. Ikaw din ang nag-grocery? Oo. Para hindi na mahirapan si Jem. Ako rin na nagluluto para sa amin ng mga bata. Hindi ko alam na ikaw na pala ang nagsusuot ng saya sa bahay na to. Nako, moderno naman na ang mundo. Wala nang kaso kung lalaki ang magluluto o mamalengke. Huwag mong sabihin si Jem ang provider dito sa bahay. Masasapak na talaga kita. Ni minsan hindi siya gumastos sa mga bayarin dito sa bahay nung kami pang dalawa. Hindi Ako pa rin naman. Nag-aabot lang ng konti si Jem para sa ibang kailangan. Dapat nga wala na siyang sinasalang gastusin dito sa bahay. Dapat ikaw na ang gumagawa nun. Ikaw ang lalaki. Ikaw ang mag-provide. Si Jem naman ang nag-i-insist na gawin yun eh. Kung ako lang masusunod, ayoko rin naman sana mag-abot pa siya. Pero nagagalit siya kapag hindi ko tinatanggap yung inaabot niya eh. Kasi masyado kang malamya. Kung magpapaka-alpha ka sa kanya, hindi yan mag-aabot sa'yo ng pera. E-enjoy na lang niya ang buhay prinsesa dito sa bahay. Hindi nga lang siya buhay prinsesa dito eh. Buhay reyna din. Kailan pa nag-ambag ng pera ang prinsesa sa bahay? Kakabasa mo yan ng fairy tale. At ikaw, Rodel, ha? Wag na wag mong susubukang basahan ng mga fairy tale ang mga anak mong lalaki. Tatamaan ka talaga sa akin. Walang ganun. Kahit itanong mo pa sa kanila. Puro nga horror ang pinapanood namin eh. Nakukwento ba nila? Medyo nakakatakot talaga na pelikula yung pinipili ko. At proud ka ron. Samantalang binida sa akin ng mga anak ko na mas malakas ka pa raw tumili kaysa sa nanay nila. Biruan lang namin yung tili na yun. Para ma-excite sila sa pinapanood namin. Hindi ko na alam kung paano ka kakausapin. Hindi kita maintindihan. Henry, huwag mo sana mamasamahin pero ayos naman ang mga anak mo sa akin eh. Huwag ka na mag-alala sa kanila. Kasi masaya naman sila kapag kasama ako. Napoprotektahan ko naman sila kahit papano. Napoprotektahan? Ang lamya mo nga eh. Paano mo sila mapoprotektahan kung nagsusuot ka ng bulaklakin na apron at gumagawa pa ng brownies at hot chocolate? Hindi naman basihan ang pagbe-bake ng brownies para maprotektahan mo ang pamilya mo. At para sabihin ko sa'yo, masarap ako magtimpla ng hot chocolate. Subukan mo muna kasi. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sorry kung tingin mo kulang ako. Pero sabi naman ni Jem, ayos lang yung mga ginagawa ko para sa kanila mag-ina. Hindi naman siya nagre-reklamo. Sa ngayon, ayos lang sa kanya. Sa ngayon, hindi pa siya magre-reklamo. Pero kilala ko si Jem. Pag tumagal kayo, isusumbat na niya sa'yo lahat ng mga napapansin niya. Pustahan tayo. Iyang pagiging malamya mo, ipapamukha niya sa'yo balang araw yan kapag natauhan na siya. Lalo na kapag nakita niyang hindi ka karapat-dapat na maging haligi ng tahanan dahil hindi mo sila kayang protektahan. Sana naman hindi ka manghusga kaagad. Kung ayaw mong husgahan kita, huwag kang magpakita ng mga bagay na kahusga-husga. Hindi na ako nakaimik noon at hindi ko nga rin siya natignan ng maayos. Nakatingin lamang ako sa may sahig. Kunwari ay may napansin akong dumi sa suot kong tsinelas. Maya-maya pa'y biglang hinila ni Henry ang suot kong bulaklaking apron. Nagulat ako. Hindi ako kaagad nakareact. Bigla niyang binato sa mukha ko yon at saka mabilis na tumalikod para umalis na. Naiyak na lamang ako sa pangdadaot niya sa akin. Napahiya ako sa ginawa niya. Sa unang beses, nasaling ang pride ko bilang isang lalaki. Lalo na sa pagtapon ng apron sa mukha ko. Bakit ganon siya kung umasta? Ano bang mali sa pagiging malamya? Kahit malamya ako ay hindi naman ako bakla. Alam ko sa sarili ko na lalaking lalaki ako at masyado lang sigurong feminine. Madalas yun nga ang nagpapahamak sa akin. Lalo na noong nag-aaral pa lamang ako. Pero hindi ko yun binago, Papa Dudut. Masaya naman ako sa pagiging feminine ko.
wala naman akong nasasaktang ibang tao at saka minahal nga yun ni Jem sa akin. Masaya rin ako sa nakasanayan ko. Bakit si Henry pa tong nagagalit? Hindi ko naman siya palaging nakakasama sa bahay. Hindi ko naman siya nasasagasaan sa pagiging malamya ko. Ilang beses siyang pabalik-balik sa bahay para lamang sindakin ako palagi. Pasalamat na lamang siya at mahaba ang pasensya ko. Kaya hindi ko siya pinapatulan. Gusto niya talaga akong i-trigger. Mula noon ay mas napapadalas na ang pagdalaw niya sa bahay kapag wala ang mag-iina niya. Mas napadalas na rin ang pangiinsulto niya sa akin, Papa Dudut. Rodel, Wala sina Jem at mga bata dito. paulit-ulit ka na lang sa linya mong yan. Alam ko namang wala sila rito kapag dumadalaw ako. Hindi ako tanga. Pinapaalala ko lang ang usapan nyo ni Jem na dadalaw ka lang dito kapag nandito ang mga bata. Bakit? Isusumbong mo ba ako sa ex-misis ko? Hindi kita isusumbong sa girlfriend ko, huwag kang mag-alala. Ganun ba? Akala ko kasi nakuha mo rin ang ugali ng ibang babae na chismosa. Umalis ka na lang Henry kung wala ka namang ibang sasabing importante. Magpaplansya pa ako ng uniform ng mga bata. Akala ko naman tigasin na. Taga-plansya ka na rin? Talaga ba? Bukas ano na ang gagawin mo? Taga-manicure ni Jem? Marami nang ginagawa si Jem lalo't nagkasakit ang nanay niya. Kailangan ko siyang tulungan sa mga gawaing bahay. Kailangan mo siyang tulungan o talagang na-enjoy mo lang ang mga gawaing babae? Masama ba kung oo? Wala ka na talagang pag-asa. Tapatin mo nga ako Henry. Nako, pati pagtatalak ng babae, kuwang-kuwa mo na rin. Wala na talaga to. Wala na. Alam mo kung ano pang nakuha ko sa mga babae? Yung galing nilang bumasa ng isang tao. Oh, anong gusto mong puntuin dyan? Na kaya ka nagiging dominante sa akin para iparamdam na hindi ako bagay sa bahay na to. Na ikaw lang dapat ang kilalanin na leader. Hindi ka naman talaga bagay sa bahay na to. Tama ka. Dahil gusto mo, ikaw pa rin ang haligi ng tahanan. Hindi matanggap ng pride mo na may bagong lalaki na dito. Pakiramdam mo, threat ako sa'yo. Threat? Sige, ano pa ang iniisip mo? Papakinggan kita. Na kaya ka ganyan kagaspang sa akin dahil hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Jem. At gusto mong bumalik sa kanya. Kasi nagsisisi ka dahil meron na siyang pinalit sa'yo na nagpapasaya sa kanya ngayon. Sorry ka na lang Henry, pero ako na ang mahal niya. Ang hirap kontrahin ng mga sinasabi ko kasi totoo lahat no? Hindi ko naman itatanggi na mahal ko pa rin si Jem. Pero hindi ko na siya gustong bumalik sa buhay ko. Huwag kang mag-alala. Pinapaubaya ko na ang mag-iina ko sa'yo, di ba? Pinapaubaya? Parang hindi naman. Bantay sarado ka nga palagi. Hindi ako maagalaw ng maayos kasi bawat gawin ko, pinamumukha mong laging mali ako. Ay, pati emosyon ng babae nakuha mo. Wala ka ba kahit katiting na pagkalalaki man lang? Bakit ba ganito ka sa akin? Dahil kailangan ng mag-iina ko ng poprotekta sa kanila. Pinoprotektahan ko naman sila sa paraang alam ko. Hindi yan sapat. Di ikaw na lang gumawa. Tutal, ikaw lang naman may alam ko paano sila poprotektahan. Di sige ikaw na. Sige lang, ikaw na. Kailangan kita para protektahan sila. Hindi kita maintindihan. Diretsahin mo na lang ako. Para ka rin babae. Puro putak. Hindi mo madiretso kung ano gusto sabihin. Henry, ayos ka lang? Sorry kung may nasabi akong hindi maganda. Hindi ko yung sinasadya. Rodel, may tahaning na ang buhay ko. Ano sabi mo? Kaya kailangan kitang maging matatag para makayanan mong maging haligi nila. Dahil hindi ko na alam kung hanggang kailan ko yun magagawa para sa kanila. Teka, alam ba to ni Jem? Hindi pa. Halika, sabihin natin. Sasamahan kita. Kailangan niya tumalaman. Hindi pwede. Hindi. Rodel, iniwan ko siya nung nalaman kong may malubana akong sakit. At pinangako ko sa sarili ko na hindi niya yun malalaman. Kaya hindi mo yun sasabihin.
Karapatan niyang malaman yun. At karapatan ko ring maging matatag at malakas para sa kanila. Ako ang haligi. Hindi ako pwedeng makitaan ng kahinaan. Kaya bago pa ako tuluyang manghina, kailangan ko nang makalayo sa kanila. At higit sa lahat, kailangan ko matulungan ang bagong magiging haligi nila. Ikaw yun, Rodel. Konti na lang ang panahon na natitira sa akin. Kailangan kong makita na mapoprotektahan mo ang pamilya ko. Hindi ako matatahimik kung hindi mo yun magagawa at magpapabaya lang ako. Yun ang unang beses na nakita ko ang kahinaan ni Henry. Isang kahinaan na hindi ko pwedeng gamitin laban sa kanya. Kung ibang tao lang siguro ako ay baka ginamit ko na yon para makaganti sa lahat ng ginawa niyang pangdadaot sa akin. Pero naiintindihan ko siya. Hindi biro ang pinagdadaanan niya. Gusto lamang niyang may matibay na humalili sa kanya bilang haligi ng tahanan. Hindi man ako nagkaroon ng chance na makilala ang tatay ko pero hindi yon kakulangan sa parte ko para maunawaan ang pinagdadaanan ni Henry. Isa siyang ama, isang asawa. Wala naman siyang ibang hangad kundi ang maging matibay na sandigan ng kanyang pamilya. Kahit siya mismo ang nahihirapan. Kahit wala siyang ibang mapagsabihan. Ama siya. Isang mabuting haligi ng tahanan. Tumaas lalo ang respeto ko sa kanya noong hinayaan niya ang sarili niyang umamin sa kahinaan niya. Ang kanyang pamilya sina Jem at ang mga bata. Gusto ko talagang sabihin kay Jem ang nangyayari kay Henry pero nagbitiw na ako ng pangako kay Henry na mananatiling sekreto ang tungkol sa sakit niya. Saka na lang daw pwedeng malaman ng kanyang mag-iina ang kalagayan niya kapag nasa loob na siya ng kabaong at hindi na niya makikita kung paano sila magluksa at maging mahina dahil sa pagkawala niya. Hindi raw kasi niya kayang makita na madurog ang mga anak niya kapag nalaman nilang may taning na ang buhay ng ama nila. Baka mas lalo lang daw siyang manghina at mawala ng respeto sa sarili niya bilang isang ama dahil hindi niya magawang i-shield ang mga anak niya sa ganong pagsubok. Hindi ako sumang-ayon sa kanya roon pero ano bang magagawa ko kung mas nananaig ang pride niya bilang isang lalaki? Ano ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko? Sana'y matulungan ninyo ako at kung sakali lang ay baka may tips din kayo kung paano maging haligi ng tahanan tulad ng gustong mangyari ni Henry sa akin. Gusto ko siyang pagbigyan sa kahilingan niya pero hindi ko alam kung paano yon sisimulan. Maraming salamat po. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rodel. Ang tindi ng barangay love stories na to ha. Hindi mo aakalaing talaga, literal na plot twist ang ending. Eh ikaw, anong akala mong ending sana? I-share mo na yan sa aming comment section. Na magkaroon ng isang trabaho para may pangtustos sa pangangailangan niya at ng kanyang pamilya. May ilan na pinagpapala at masaya sa napili nilang karera. Ikaw, kabarangay, anong trabaho ang kaya mong pasukin para buhayin ang sarili mo at ang pinakamamahal mong pamilya? Dear Papa Dudut, ako po si Marina, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Papa Dudut. Isa po akong babaeng bayaran. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo at sa lahat ng kabarangay natin ang kwento ng buhay ko. Hindi po ako sumulat para humingi ng simpatya sa tao kundi para tingnan ako bilang isang babae na matapang at kayang labanan ng hamon sa buhay. Isang babae na sinubok man ng panahon pero ginawa pa rin ang lahat para bumangon at nagkaroon ng dignidad sa sarili at sa pamilyang binubuo na hindi lang basta-bastang babae. Hindi po madali ang unang araw na nagdesisyon akong pasukin ang trabahong ito, Papa Dudut. Nariyan na ang takot na baka ang kukuha sa aking lalaki ay saktan lamang ako.
At syempre nariyan din ang pag-aalala kung ano ang sasabihin ng Nanay Evelyn ko sa akin. Malaking bagay talaga kung ano ang masabi ni Nanay sa pagpasok ko sa ganitong trabaho dahil dati rin siyang nagbebenta ng aliw. Isa rin siyang prostitute, Papa Dudut. Binuhay niya kami sa perang nakuha niya sa paglalako ng kanyang katawan. Hindi ito isang sekreto sa amin dahil alam namin ang trabaho ng nanay simula pa noong nagkamalay na ako sa mundo. Pero ang isang pinagmamalaki sa akin ng nanay na bunga ako ng isang pag-ibig at hindi dahil sa paghihilata niya sa isang gabi ng pagtatrabaho. Gasgas na akong pakinggan na itong ganitong trabaho ang pinasok dahil ito lang ang paraan ko para umangat sa buhay at may pagkakitaan. Pero eto talaga ang dahilan ko kung bakit pinasok ko ang ganitong klase ng gawain. Wala akong pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao dahil kung darating ang kagipitan ay hindi ko naman sila maasahan para tulungan ako at bigyan ako ng maayos na pamumuhay. Tanging ang sarili ko ang gagawa noon para ma-secure ko ang buhay na may makakain at nakuha ko at makukuha ko ang pangunahing pangangailangan at bagay na sa panahon ngayon ay kailangan. Ang isang tao lang na ang sinabi ay nakakaapekto sa akin, lalo na't umabot ito sa tenga ko ay si Nanay. Mabigat ito para sa akin. Siguro dahil siya naman ang nagluwal sa akin at sa ating mga Pilipino, may say talaga ang magulang o pamilya sa bawat kilos mo na minsan ay naging toxic na. Tulad ko ay nangingialam din si Nanay sa mga desisyon ko. Pero naiinis din talaga ako sa mga choices ni Nanay sa buhay, kaya hindi sa nangingialam ako. Sinasabihan ko lang din siya na hindi ako sang-ayon sa mga ginagawa niya lalo na pagdating sa kanyang mga nakarelasyon. Hindi marunong pumili ng tamang tao si Nanay pagdating sa pag-ibig, Papa Dudut. Para sa kanya, sapat ng reason ang ma-in love para pakisamahan ang isang tao at hindi na siya nag-iisip pa. Kaya nakakainis talagang makita si Nanay kasama ang lalaking kinakasama niya, Papa Dudut. Marina, wag mo akong pakialaman! Nanay kita! Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Matanda ka na nga, hindi ka pa rin nagtatanda. Ano? Bakit ganyan ka sa akin, ha? Kasi Nay, hindi mo ginagamit yung utak mo. Kailan mo ba huling ginamit yan? Anong sabi mo? Gamitin mo naman yung utak mo, Nay. Iwan mo na yung kinakasama mong lalaki. Iba na rin talagang may hinahawakang pera, no? Huwag mong ibahin ang usapan, Nay. Hindi. Nag-iba ka na dahil sa pera. Nag-iba na ang ugali mo. Ang issue dito, Nay, ay yung humihingi ka ng pera. Hindi para sa sarili mo, kundi pati na rin doon sa kinakasama mong palamunin. Sabi ko na nga ba kung ayaw mo magbigay ng tulong, sabihin mo na lang na ayaw mo. Huwag tong dami mo pang satsat. Kung bata-bata lang ako, kaya ko pang ipagbili tong katawan ko tulad ng dati para magkapera lang ako. Tulad mo ngayon, katawan mo ang binibenta. Mag-ina nga tayong bayaran. Pero iba ka. Iba ako. Ngayon, sasagutin ko yung tanong mo kung kailan ka huling ginamit ang utak ko. Noong nabuo ka at nasa loob ka ng sinapupunan ko ng 9 na buwan. Ginamit ko ang utak ko nung hindi kita pinalaglag. Dahil mahal kita. Ayaw ko magkasala. Kung kasalanan ng pagbebenta ng aliw, yun lang ang kasalanan ko. Hindi naman kasalanan ng umibig. Tulad ng nangyari sa akin at sa tatay mo. At tulad ngayon. Magkaiba lang. Matanda na ako't losyang. Sana hindi mo pagdaanan ang pinagdadaanan ko. Nay, okay lang naman ako na may kinakasama ka, pero sana naman yung matino. Yung may trabaho man lang. Hindi tulad niya na naghihintay na lang na lumapit ang ulam sa bibig niya. Sinaswerte ba siya? Nay, ang pangit na nga niya wala pang trabaho. Paano kaya na in love dun? Ikaw masyado ka mapanglait.
Nay, nag-aalala lang ako sa kapakanan mo. Sabi mo nga hindi ka na bata. Dapat pag tumatanda ng isang tao, nagiging mas mabuti ang mga desisyon natin sa buhay. Pero ang sayo, paurong. Nay naman! Kung ayaw mo magbigay ng pera, wag. Aalis na lang ako. Nay, alam mo, ang tigas din ng ulo mo. Iwan mo na yung lalaki na yan. Dito ka na sa akin. Kahit hihilata ka lang buong maghapon dito sa bahay, wala akong pake. Kesa naman nandun ka sa kanya at ikaw tong naghahanap ng remedyo sa problema na dapat siya ang gumagawa. Hindi pwedeng ikaw ang bumubuhay sa kanya, Nay. Iwan mo na. Hindi. Hindi ko siya pwedeng iwan. Kung hindi mo siya kayang iwan, sige. Wala kang makukuha kahit isang kusing sa akin, Nay. Di isaksak mo dyan sa hita mo ang pera mo. Sana hindi mo maranasan na ma-in love ng todo at yung pagtihaya mo lang sa kama para sa perang masubukan mo. Hindi ako katulad mo, Nay. Kahit bayaran akong babae, hindi ako tutulad sa'yo. Magiging wais ako sa lahat. Hindi ako may in love sa kung sino lang na hindi naman ako pananagutan at hindi mapapakain ng bibig ko. Hindi na baling kahit anong isaksak sa akin basta't nabubuhay lang ako. Napupunan niya ang pangangailangan ko. Basta't magkapera ako. Sige, ilako mo araw-araw yung katawan mo. Pero, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Hindi na ako lalapit sa'yo. Hindi ako magpapakabobo na katulad mo. Hindi, Nay. Iba ako. Kahit ganito ang trabaho ko, iba ako sa'yo. Nang umalis si nanay ay sobra kong naluha, Papa Dudut. Maraming tumatakbo sa isipan ko sa mga oras na yon. At isa ang nangingibabaw sa lahat. Hindi ko pwedeng kainin ang mga sinabi ko sa kanya. Hindi ako pwedeng ma-in love at gumaya sa kanya. Pero sa panahong yon ay naaalala ko noong teenager pa lamang ako, Papa Dudut. Dati na akong na-in love at binigay ko sa lalaking ito ang sarili ko pero nagkalabuan kami. Kaya hindi nagtagal ang relasyon namin. Mabuti na lang at hindi ako nabuntis at hindi ako dumagdag sa lumolobong populasyon ng Pilipinas at hindi ko naipasa ang kahirapan sa isang sanggol na hindi deserve ang mundo sa isang squatters area lang tumitira. Isang pobreng buhay. Hindi dahil sa nabigo ako sa isang pag-ibig ay eto na ang gagawin kong dahilan kung bakit ko pinasok ang pagiging isang taga-aliw ng isang lalaking uhaw sa kaligayahan. Ginawa ko ang trabahong ito dahil goal kong kumita ng pera. Ito ang naisip kong trabaho na kaya kong gawin. Pinag-isipan ko talaga itong mabuti, Papa Dudut. At sa pagpasok ko ay pinapairal ko ang aking utak. Dapat wise ako sa lahat at hindi ko pwedeng bigyan ng puwang ang puso ko para sa isang walang kwentang pag-ibig. Dahil hindi nakakain ng pag-ibig. Hindi kayang ibigay ng pag-ibig ang isang maayos na bahay, damit at edukasyon. Praktikal akong tao, Papa Dudut. At dahil sa kahirapan ay marunong akong pumili kung ano ang paraan ko para makasurvive. Pero nakilala ko si Owen. Isa siyang habal-habal driver. Isang gabi nang pauwi ako ay siya ang nasakyan ko. At pagkatapos noon ay inaabangan na niya ako at nililigawan. Umiiwas ako sa kanya pero kahit na anong iwas ko ay parati siyang nariyan para pakabahin ang dibdib ko. Ang mga titig niya ay parang kuryente, Papa Dudut. At dumating ang araw na hindi na ako makahindi na tinitibok din siya ng puso ko dahil nai-in-love na rin ako kay Owen. Pero nilalabanan ko pa rin, Papa Dudut. Ayaw kong maging kami at hindi pwedeng magkaroon ako ng relasyon sa kanya dahil hindi ito ang goal ko sa buhay ko, Papa Dudut. Miss Marina, sumakay ka na. Ihahatid na kita. Hindi, may susundo sa akin. Totoo ba? Sige na, umalis ka na. Sa palagay ko, wala namang susundo sa'yo.
Iniiwasan mo na ba ako? Owen, please. Lubayan mo na ako. Marina naman. Nakakaintindi ka ba? Oo naman. Alam mo kahit ganito lang ako, isang hamak na habal-habal driver, pero tao pa rin ako. Dahil ba ganito ang trabaho ko kaya ayaw mo sa akin? Ay naku, tumigil ka na. Sige na, iwan mo na ako rito. Hindi, dito lang ako. Hihintayin natin yung susundo sa'yo. Marina, tingnan mo ako sa muka. Sabihin mong hindi totoo na ayaw mo sa akin dahil ganito lang ako. Sinasagad mo talaga ang pasensya ko. Simpleng tanong lang naman yun eh. Mahirap bang sagutin? Makinig ka ha. Tulad mo, mahirap lang din ako. Hindi ko ugaling maliitin ng isang tao dahil sa trabaho niya. Anong pinagkaiba ko sa isang habal-habal driver? Marina? Ang sinasabi ko, may pangarap ako at ayokong matali sa buhay na ganito. Mahirap magtrabaho. Bilang waitress, Mahirap naman talaga ang buhay. sobrang hirap magtrabaho. Kumakayod para sa pera, parang nanlilimos para lang sa pera. Mahirap ang buhay, Owen. Kailangan ko ng tagasalba sa hirap ng buhay. Naiintindihan mo ba? Marina, kahit hindi ako mayaman, kahit isang habal-habal driver lang ako, gagawa ko ng paraan para mabuhay ka. Mabuhay tayo sa isang marangal na paraan. Anong marangal? Hindi nakakakilala ng marangal ang bituka. Buong buhay ko sa squatters area na ako nakatira. Marumi, mabaho, maingay. Ayoko na ng buhay na ganun. Wala akong pake kung sa tingin mo mataas ang pangarap ko. Anong gusto mong marinig na pangarapin ko? Marina, naiintindihan ko. Pero kung makikita mo ako ulit sa pangarap mo, nandito lang ako. Sige na, iwan mo na ako please. Marina, mag-ingat ka. Papadudot masakit makita na inilayo ko ang sarili ko kay Owen dahil sa mga hindi ko pagsakay sa kanyang motor, sa hindi ko pagpayag sa panliligaw niya sa akin. Pero sa mga ginawa niyang effort para ipadama sa akin na importante ako sa kanya, ay nakaramdam ako ng isa akong babaeng may dignidad. Na hindi lang ang katawan ko ang habol niya sa akin kundi ang buo kong pagkatao na nais niya lang mahalin at alagaan. Masakit palang ipagtabuya ng taong tinitibok ng puso ko, Papadudot. Ang sabi ko sa aking sarili na hindi pwedeng magkajowa ang isang babaeng bayaran na tulad ko sa isang habal-habal driver dahil walang mararating ang relasyon ng parehong dukha. Ang pwede kong gawin ay pigilan ang aking sarili dahil hindi pwedeng matulad ako sa ina kong hindi naging wais sa buhay. Ayaw ko magkaanak at maranasan niya ang buhay na naranasan ko. Gusto kong ako ang puputol sa kadenang gumapo sa amin sa kahirapan. Pinagpatuloy ko ang trabaho, ang pagbibigay ng aliw sa gabi, pinagpatuloy kong gawing bato ang puso ko. Habang si Owen ay tinitignan na lamang ako sa malayo tuwing tapos na ang trabaho ko. Hindi ko alam na sa mga panahon na yon ay alam na pala niyang isa akong bayarang babae at nagsisinungaling lamang ako sa tunay kong trabaho. Na hindi ako isang waitress kundi isang babaeng mababa ang lipad. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi matiis ni Owen na tingnan lamang ako sa malayo tuwing pauwi na ako. Isang gabi ay lumapit siya sa akin at nag-offer na ihatid niya ako. Siguro'y na-miss ko siya kaya pumayag ako. Pag-angkas ko sa kanyang habal-habal ay iba ang pakiramdam ko. Lalo na't nakayakap ang mga kamay ko sa kanya. Nakaramdam ako ng kabog ng aking dibdib at maging ng kanyang puso. Parang lahat sa paligid ay nag-slow motion, Papadudot. Parang ayaw kong huminto ang motorsiklo dahil kung hihinto ito ay alam kong bibitaw ang aking kamay sa pagyakap sa kanya at hindi ko na mararamdaman ang tibok ng kanyang puso. Maraming tumatakbo sa isipan ko.
kung kaya ko ba talagang pangatawanan na hindi ako papasok sa isang relasyon. Pero nang tinanong niya ako habang nakasampa ako sa likod niya kung pwede na ba niya akong ligawan ay naluha ako, Papa Dudut. Sa kabila ng mga nalaman niya sa naging trabaho ko na isang tagabigay ng panandaliang aliw ay ginusto niya pa rin na piliin ako. Pinili niya pa rin na mahalin ako. Kaya sinagot ko siya, Papa Dudut. Naging kami. Umiibig ako at tinanggap niya ako kung sino at kung ano ako. Kaya naisip kong tumigil na sa aking trabahong pagbebenta ng aliw dahil gusto kong si Owen lang ang aangkin ng katawan ko. Gusto kong maging faithful ang katawan ko sa kanya. Kahit na natikman na ako ng iba ay parang maganda pa rin na sa kanya lamang ako. Kaya nag-decide akong huminto na kahit na hindi naman niya hinihingi sa akin. Pinipilit ni Owen na puna ng lahat, Papa Dudut. Todo ang kayod niya sa buhay para may maiuwing pera at pagkain. Ako naman ay tinutuo ko na ang pagiging waitress ko matapos kong ipanganak ang anak namin ni Owen. Pero makalipas ang ilang buwan ay hindi ko na talaga kaya ang buhay. Nasanay na ako sa kinikita ko noong nagbebenta ako ng aliw at namimiss ko na ang trabaho ko na kung tawagin ang iba'y pagiging mababa ang lipad. Pero para sa akin ang ganitong trabaho, mababa man ang tingin ng iba, ay trabaho pa rin. At dinadala ako sa itaas dahil naibibigay nito ang mga pangangailangan ko at ng anak ko. Kung ituturing lang na trabaho ito ng ibang tao, mataas-taas ang sahod na nakukuha ko at hindi toxic ang environment ko kung maayos lang ang customer na nakukuha ko. Marunong na akong mamili ng lalaking sasamahan ko at nagbibigay ng tamang bayad na hinihingi ko, Papa Dudut. Sandali lang, baby! Tahan na, baby. Nagtitimpla na ng gata si mama mo. Heto na, baby! Sige na, ako na muna mag-aalaga dito. Owen, parang ayoko nang pumasok. Bakit? May masakit ba sa'yo? Pagod na ako. Ayoko na. Marina, magpahinga ka lang. Magre-resign na ako. Hindi ko na kaya. Sige, ako na lang maghahanap ng pera. Owen, naisip ko lang. Pwede kaya akong bumalik sa dati kong trabaho, yung… Ano? Kung papayag ka lang naman. Mas mabuti yun, malaki ang kita ko ron. Sure ka ba dyan? Pero baka may iba pang paraan. Yung trabahong yun na nakita kong paraan para hindi tayo maghirap. Marina, yan ba talagang desisyon mo? Ayaw mo ba? Ikaw lang ang inaalala ko. Owen, mahal kita at mahal ko ang anak natin pero nahihirapan na ako. Ang hirap ng sitwasyon natin. Ubus na rin yung ipon ko. Marina, sorry. Ito lang talaga ang kaya ko. Sinubukan ko naman. Huwag kang mag-sorry. Alam kong sinubukan mo. Halos wala ka nang lakas pag uwi sa bahay dahil grabe yung kayod mo sa pamamasada. Kaya huwag kang mag-sorry. Pero naisip ko lang… Pwede ba akong bumalik sa dati kong trabaho? Kung hindi ka papayag, naiintindihan ko. Marina. O anak, tahan na. Anak, akin na si baby. Tahan na, anak. Shh, 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 shh. Tahan na, anak. Nandito lang si mama. Nandito kami ng papa mo. Tama ang mama mo, anak. Nandito lang kami. Owen, si baby ang inaalala ko. Siya ang dahilan kung bakit gusto kong bumalik sa dati kong trabaho. Ayoko matulad siya sa akin. Gusto kong makapag-ipon ng pera para sa future ni baby. Dapat makapag-aral siya kasi hindi sa kinahihiya ko ang trabaho ko pero kung may magandang oportunidad kay baby dahil nakapag-aral siya, yun ang gugustuhin ko mangyari sa kanya. Yun ang wala kay nanay. Hindi siya naghanda para sa future ko. Naintindihan ko, Marina. Pero ipangako mo sa akin na ako lang ang mahal mo. Ipangako mo. Owen,
Nung nagdesisyon akong sagutin ka, buo ang puso ko na ibigay sa'yo. Sa'yo lang to. Kahit ang ng isang gabi ang katawan ko ng ibang lalaki, sa'yo lang ako. Papayag na ako. Para sa future ni baby, papayag ako. Kaya ko namang ipikit ang mga mata ko. Kaya kong hindi isipin kung anong ginagawa mo sa trabaho kasama ang mga client mo. Kakayanin ko. Owen, salamat. Basta pangako ko sa'yo, ikaw lang ang lalaki dito sa puso ko dahil mahal na mahal kita. Kayo ni baby ang buhay ko. Papa Dudut, bumalik nga ako sa pagiging bayaran. Si Owen naman ang nagbabantay sa anak namin sa bahay. Ako ang kumakayod literally and para mabuhay kami ng maayos ay lahat ay ginawa ko na. Pinipikit ko lang ang aking mga mata at pinapairal ko ang kasabihang trabaho lang. Walang personalan. At tuwing umuwi na ako ng bahay ay lagi kong pinapaalala kay Owen kung gaano ko siya kamahal. At kung gaano ko pinangahawakan ang pangako namin sa isa't isa na mamahalin namin ang bawat isa hanggang sa huli. Sa trabaho kong ito, isang ligo at kuskus lang ng sabon sa katawan ay wala na ang anino ng lalaking gumagamit sa akin sa trabahong pinili ko. Dahil ginawa ko ang pagiging wais ko ay pinagpatuloy ko ang goal ko na magkaroon ng magandang future si baby at kumuha ako ng educational plan para sa kanya at nagbukas ng savings account. Mas mabuting handa ako kesa mauwi sa wala ang pinagpaguran ko. At syempre naging maingat din kami ni Owen na hindi masundan si baby dahil hindi talaga madali ang magpalaki ng bata. Kung magkakaanak man dapat, ang mag-asawa ay dapat na siguraduhin talagang may maayos na buhay ang future ng bata. Pero isang araw ay sumulpot si Nanay Evelyn. Galit na galit ito sa akin at lalo na sa asawa ko dahil nalaman niyang bumalik ako sa trabaho ko bilang taga-aliw, Papa Dudut. Kitang-kita ko ang frustration ni Nanay sa ginawa kong desisyon. Hindi niya matanggap na pinabayaan lang daw ako ni Owen dahil hinayaan daw ako ng asawa ko na magtrabaho. Akala ng Nanay na si Owen ang may gusto na bumalik ako sa trabaho. Hindi niya alam na naging desisyon ko ito, Papa Dudut. Marina, mahal. Okay ka lang ba? Medyo pagod pa rin ako. Dahil ba sa… Loko yung lalaking yun. Bakit? Anong ginawa pala sa'yo? Hayok na hayok. Parang nakalaklak ata ng isang drum ng energy drink. Tumigil ka na lang kaya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Napag-usapan na natin to. Naawa na ako sa'yo. Hindi ka naman nandidiri sa asawa mo. Marina naman, kailanman hindi ko inisip ang ganyan. Ganun naman pala eh. Sinasabi ko lang to dahil dun sa customer na yon. Hindi naman ganun parati ang nakukuha ko. Minsan-minsan lang naman ang ganun kaya huwag kang mag-alala sa akin. Marina, ang sa akin lang, kung may ibang paraan na pwede ka nang huminto, pwede ba nating subukan? Sabi ko nga sa'yo, ako na lang. Ako na ang magbebenta ng aliw. May papatol naman sa aking mga bading o kaya matrona. Pwede ko naman pasukin ng ganyan trabaho. Tumigil ka nga. Ako na. Kaya ko to. Marina, naaawa na talaga ako sa'yo. Maliligo lang ako mamaya, tanggal din to. Ayos ka lang ba talaga? Ang sarap upakan nung nakakuha sa'yo kagabi. Hayaan mo na. Malaki naman ang binayad sa akin. Parang may say yung lalaking yun. Mayaman eh. Kung hindi mo ako asawa, sa palagay mo yun ang papatulan mo talaga? Naku, nagsiselos na naman ang mahal ko. Naisip ko lang naman. Ikaw talaga? Basta, tandaan mo parate na pagnanasaan at kung ano-ano ang gagawin nila sa katawan ko, pero ikaw pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko't kaluluwa dahil ikaw ang mahal ko.
Sino kaya ang bisita natin? Baka naniningil ng renta ng bahay. Sandali lang. Oh, Nay! Napadalaw kayo. Kamusta kayo rito? Maayos naman. Anong maayos? Nakikita mo ba ang mukha mo sa salamin, Marina? Para kang sinipsipan ng lakas. Nay naman. Magandang araw po, Nay. Anong magandang araw? Hoy lalaki, anong ginawa mo sa anak ko? Tingnan mo siya. Ulang na lang tuturo ka na ng formalin niyang si Marina para manatili ang pagkasariwa niya. Marina, mukha ka ng bilasang isda. Nay, nagpunta ba kayo rito para pagsabihan ako? Matanda na ako. Pwede na kayong umalis. Ano bang pinakain ng lalaking to sa'yo? Yang pagmumukha mong lalaki ka? Ginawa mong kalakal ang anak ko. Ginawa mong negosyong katawan ng anak ko. Nay, pwede ba? Tumigil na kayo. Totoo naman ah. Alam mo, Nay, labas na kayo rito. Wala na kayong karapatan pa na pagsabihan ako. Anak pa rin kita. May karapatan pa rin ako. Wala na! Wala na, kaya tumigil ka na! Hindi! Dapat yung lalaking yan ang pinagtatrabaho mo? Yan dapat ang nagbebenta ng katawan niya. Ang laki-laki, walang pakinabang. Tama na bang iinsulto niyo sa asawa ko? Ginusto kong pagiging bayarang babae kaya huwag niyo siyang pagsabihan ng ganyan! Gusto mo nalang ibilad yung katawan mo sa kahit sinong lalaki para may makain yung kinakasama mo? Nagsalita ang magaling na nanay. Basta ang alam ko, hindi ako tutulad sa'yo na tumanda ng walang direksyon kaya kahit sinong lalaking nang huhut-hut sa'yo ang kinakasama mo. Wala kang respeto! Sige, sampalin mo ako! Sige! Alam mo, lumayas ka na lang. Mahal ko si Owen at wala ka ng pakialam kung ano man ang gagawin ko sa katawan ko para mabuhay lang kami ng pamilya ko. Marina, tama na yan. Umalis ka na! Lumayas ka sa harapan ko! Wala na akong nanay! Nag-aalala lang ako sa'yo! Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo sa akin! Pwede ba? Umalis ka na! Papadudot masakit sa akin ang tagpong yon. Lalo na noong tumalikod na si nanay at lumabas ng pinto. Pero mas mabuti na rin ang ganon, mas mabuti na rin na hindi kami magkaayos ng nanay. At ayaw kong makarinig ng balita sa kanya dahil tiyak na maiinis lamang ako dahil sa mga pinaggagawa rin niya sa buhay niya. Walang pagkakatanda si nanay pagdating sa lalaki. Kaya naiinis ako na pagsabihan niya ako. Kaya ang buhay niya ay hindi niya maayos-ayos. Ayaw kong pinanghihimasukan ang buhay ko. Nagpatuloy ako sa aking trabaho at binibigyan ko ang mga lalaki ng panandaliang kaligayahan. Para sa akin ang pagiging bayarang kong babae ay isang propesyon. Ito ang bread and butter ko at panatag ako na okay lang sa asawa kong si Owen ito. Kahit alam kong masakit para sa kanya na isipin na iba't ibang lalaki ang kasiping ko tuwing sinasabi kong magtatrabaho na ako. Alam niyang may ibang labi ang dumadampi sa mga labi ko. May ibang kamay na humahawak sa lahat ng parte ng katawan ko. Maraming beses kahit na hindi niya sabihin na nahuhuli kong umiiyak si Owen dahil sa naging trabaho ko. Pero wala naman siyang dapat na ipag-alala. Kung mabait lang ang customer, hanggang sa bagay na yun lang ang namamagitan sa amin ng mga client ko. Nagtatrabaho ako at ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Kung may rating sheet, gusto ko na 5 stars ang rating ko. Seryoso, Papa Dudut. Tinitingnan ko talaga na isang seryosong trabaho ang pagbibigay ng aliw at wala akong pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao. Dahil wala naman silang ambag para maging mabuti ang buhay namin ng pamilya ko. Ang kaya lang nila ay ang mangutya at manghusga. Hindi nila alam kung ano ba ang kwento sa likod nito. Kung anong hirap ang pinagdadaanan ko sa pang-araw-araw para lamang maitaguyod ang pamilya ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating ang araw, Papa Dudut, na ang nararamdaman kong nagsiselos na si Owen sa mga customers ko at ito parati ang naging topic ng aming pag-uusap. Iba na ang trato niya sa trabaho ko.
Feeling niya ay nakakaramdam ako ng sobrang saya sa mga customers ko kesa sa kanya. Walang araw na hindi ko pinagsasabihan si Owen na gamitin man o pagsawaan man ng mga lalaking sumisiping sa akin. Ang katawan ko ay hindi pa rin nila makukuha ang nakukuha kong kaligayahan kapag si Owen ang umaangkin sa akin. Dahil tuwing kaming dalawa lang ang nagsasama sa kama, ang ginagawa namin ay isang pag-ibig. Sa kanya ko nararamdaman ang tunay na kasiyahan, Papa Dudut. Pero araw-araw ay lumalaki at dumarami ang insecurities na nabuo kay Owen. At hindi ko naman siya masisisi. Ayaw kong ipagwalang halaga ang nararamdaman niya. At tuwing nasa kama na ako kasama ang isang customer ay parang nakatingin sa akin si Owen. Nakikita ko ang mga mata niyang umiiyak habang ginagawa ko ang bagay na dapat sa kanya ko lamang ibinibigay. Pero eto na ang trabaho ko, dito kami nabubuhay. Dito ako kumikita, eto ang trabahong alam ko. Kung may naman ako sa nanay ko, eto yung pagiging bayaran. Tagabigay ng aliw ang namana ko. At hindi ko kinakahiya ito. Sa isip ko siguro hindi sasang-ayon ang iba sa akin, pero dahil eto rin ang paraan noong ng nanay ko na mabuhay kami ay eto na ang kinalakhan namin na ginagawa niya ay nananalaytay na siguro sa dugo ko ang pagiging ganito. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin ng iba maliban kay Owen. Nadudurog ang puso ko kapag siya na ang pupuna sa trabaho ko. Owen? Marina? Sorry. Lasing na siguro ako. Naku, marami na nga tong nainom mo. Ano bang problema? Marina, pwede bang tumigil ka na sa trabaho mo? Owen, napag-usapan na natin to. Hindi ko na kaya. Pangako, ako nang bubuhay sa anak natin. Maghahanap ako ng matinong trabaho kahit hindi ako magpapahinga. Pag-usapan natin to bukas. Lasing ka na, magpahinga ka muna. Kaya ko pa. Alam kong sinasabi ko. Marina, ako ang lalaki. Ako dapat ang bumubuhay. Nagtatrabaho ka naman. Matino ka namang asawa. Hindi ako nagrereklamo. Sige na. Itigil mo na yung trabaho na yan. Ako na ang magbebenta ng katawan ko. Owen! Ang hirap na, Marina. Hindi ko na kaya. Masakit isipin na pinapaubaya kong gamitin na kung sinong lalaki ang asawa ko para lang sa pera. Hindi ko na kaya talaga. Ako na lang ang magtatrabaho. Ano ka ba? Hindi ko rin kakayanin. Bakit ba tayo dumating sa ganito? Ganito ba talaga kapag mahirap? Ganito nga. Pero ayoko talagang gumaya ka sa ginagawa ko. Marina, hindi ko na kayang tiisin to. Hindi ba pamilya tayo? Sa hirap man o ginahawa, kailangan nating tiisin. Basta ang importante, mahal natin ang isa't isa at may tiwala tayo. Pero masakit talagang isipin na hinahayaan lang kitang galawin ng iba. Basta trabaho lang ang lahat. Kaya nga, pwedeng ako na lang, imbis na ikaw. Dapat sa akin na matapos ang ganitong gawain. Ang ganitong trabaho. Alam mo naman, di ba? Hindi sa kinahihiya ko to. Pero kung may iba lang din akong mapagkukunan ng pera para magkaroon ng maayos na buhay, tsak hindi ito ang pinasok kong trabaho. Marina! Sige na, matulog ka na. Magpahinga na tayo. Tabihan na natin ang anak natin sa pagtulog. Ayaw man ni Owen ay nagpatuloy pa rin ako sa aking piniling propesyon. Sa trabahong minana ko kay nanay. Halos 1 taon ding wala akong balita kay nanay simula noong pinagtabuyan ko siya sa bahay ng awayin niya si Owen. Sa pag-aakalang si Owen ang may gusto na ipagpatuloy ko ang trabahong ito. Nabalitaan ko isang araw na may sakit pala si nanay.
Noong akala kong ayaw ko na siyang makita, sarado na ang puso ko sa kanya, ay isang malaking kasinungalingan pala yon. Mahal ko ang nanay ko at gusto ko siyang alagaan at kupkupin. Kaya pinuntahan ko si nanay sa tinitirhan niya. Awang-awa ako sa itsura ng nanay ko, Papa Dudut. Nasabi ko sa sarili ko na ang sama ko sa kanya. Siguro hindi lang magkatagpo ang mga prinsipyo namin sa isa't isa. Pero alam namin na nag-aalala kami sa bawat isa. Gusto namin na malagay sa tamang landas, sa tamang lugar, na hindi napapahamak at walang nangahamak. Nasabi noon ng nanay na sobra ang panliliit sa kanya ng mga tao na akala niya ay kaibigan niya noong pumasok siya sa ganitong klase ng trabaho. Pero noong nagkapera siya ay unti-unti ring lumapit sa kanya mga ito, pero noong nawala ang kinang niya, nawala din ang mga kaibigan niya. Kaya naiintindihan ko rin si nanay na kumakapit siya sa isang lalaki para maramdaman niya ang kaligayahan na may buhay pa rin siya. May nagmamahal pa rin sa kanya. Para kasi sa kanya ay hindi niya kailanman makokontrol ang mga anak niya para mahalin siya dahil tulad niya nakikita niyang may sarili ring buhay ang mga anak niya. At tama nga naman, may sarili akong buhay at ako ang gumagawa ng diskarte kung ano ang mangyayari sa akin. Naintindihan na rin ni nanay ang tungkol sa trabaho ko at ang naging takbo ng pagsasama namin ni Owen. Ang gusto niya lang na sana ay hindi ako mapahamak. At tuwing tapos na ang trabaho ko'y nayayakap pa rin niya ako. Nayayakap niya ang anak niya. Owen, ikaw na muna bahala dito sa bahay ha, sa anak natin at kay nanay. Ihahatid na kita sa club. Hindi na, kaya ko naman. Sure ka ba talaga? Ito naman, ako pa ba? Basta ikaw nang bahala dito. Sige. Marina! O Nay, Nay, dahan-dahan lang. Okay lang ako, kaya ko naman. Nay, sana dito na lang kayo sa sala. Ibaba na lang natin yung higaan nyo. Mas mabuti na rin to, may exercise ako. Ayan ka na naman. Mas mabuti yung safe ka. Dito ka na sa baba. Owen, kunin mo na yung higaan ni nanay. Sige, mas tamang dito ka na sa baba, Nay. O siya, kayo talaga. Salamat, Owen. Nay, dapat talagaan mong sarili mo. Oo naman, anak. Ikaw, dapat alagaan mo ang sarili mo. Alam mo, nag-aalala ako sa trabaho mo. Nag-iingat naman ako, Nay. Kaya huwag kang mag-alala. Ako pa ba? Kayang-kayo ko to. Kabisado ko na to. Anak! Oh, Nay, bakit umiiyak ka? Sorry! Bakit naman? Dahil dito. Kung naging mabuting nanay ako sa'yo, sana hindi mo na na-experience ang ganitong trabaho. Nay, okay lang ako. Wala kang kasalanan. Hindi. Anak, kung naging wise lang ako, nabigyan sana kita ng magandang future. May mga bagay lang na hindi natin hawak. Huwag mo nang isipin. Sa ngayon, isa lang ang alam ko. Hihinto ang ganitong trabaho sa akin. Ako ang huling prosti sa pamilya natin. Ayoko maranasan ng anak ko ang naranasan ko. Yun ang importante, Nay. At ang gumaling ka na. Kaya huwag ka na mag-guilty. Naiintindihan ko ang lahat, okay? Ha? Payakap nga. Marina, ihahatid na kita. Mapilit tong asawa ko, Nay. Sige na, magpahatid ka na kay Owen. Ako nang bahala sa bahay at sa apo ko. Sige. Salamat, Nay. Papa Dudut, eto po ang buhay ko. Isang tagabigay ng panandaliang aliw sa gabi ng nilalamig na mga katawan ng isang lalaki. Sa trabahong tingin ng marami ay isang trabaho ng taong tamad at gusto lamang humilata sa kama.
Sa totoo lang ay hindi po madali ang trabahong ito. At sana'y huwag namang basta-basta husgahan ng tao ang tulad namin ng nanay ko. Tulad ng maraming manggagawa na pumapasok sa kanilang mga opisina o sa mang lugar para kumayod at kumita, ang isang prosti naman ay manggagawa rin na kumakayod para kumita ng pera at magkaroon ng buhay na may dignidad. Ang importanteng nakikita ko ay wala akong inaapakang tao sa pinasok kong trabaho at hindi ako nagnanakaw. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil umayos na ang lagay ng nanay ko at sa ngayon ay nagbabantay siya ng maliit na sari-sari store. Naging libangan niya ito sa bahay at sobrang saya ko rin dahil nakatagpo siya ng isang matinong lalaki. May pangarap kahit matanda na. Isa itong jeepney driver. Gusto niya sana na magsama na sila ng nanay ko pero sabi ni nanay na dito lang muna siya sa bahay hanggang sa 7 years old na ang anak ko. Si Owie naman ay namamasada pa rin ng tricycle at naghahabal-habal sa gabi kung kinakailangan. Nagpa-practice na rin siyang mag-drive ng jeep. Ako ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa gabi at patuloy na nag-iipon para sa anak ko. Naisip kong huminto na bago mag-teenager ang anak ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at maraming salamat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Marina. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever